Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Kapapasok lang na balita, binaril ang mayoral candidate na si Kerwin Espinosa sa gitna ng kanyang pangangampanya sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte. Ayon sa kanyang kapartido na si Carl Kevin Batistis, nangyari ang pamamaril pasado alas 4 ng hapon kanina sa Barangay Tinagaan. Sabi ng hepe ng PNP Eastern Visayas, isinugod sa Ormoc Hospital si Espinosa na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa balikat. Wala pang detalye sa kanyang lagay. Hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natagpuang nakagapos, balot ng duct tape ang mukha at nakasilid sa isang bag ang labi ng negosyanteng Chino at kanyang driver sa Rodriguez, Rizal. Halos 2 linggo na mula nang mawala ang mga biktima na dinukot umano ayon sa pulisya. Nakatutok si James Agustin. Nakasilid sa mga nylon bag ang bangkay ng 2 lalaki nang matagpuan sa Sitio Udyongan sa Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal, bandang alas 6 ng umaga kahapon. Ang mga biktima nakasuot lang ng underwear, duguan ng mga ulo at nakabalot ng duct tape. Nakatali rin patalikod ang mga kamay nila. Hindi kinilala ng Rizal PNP ang 2 lalaki, pero kalaunan sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na ang isa sa mga lalaki ang Chinese businessman na si Kong Yuan Guo na may Filipino name na Anson Tan o Anson Ke at ang driver nito na kinidnap noong March 29. Kabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos inilagay siya sa parang bag na ano ba tawag doon, parang buli, yung parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya, tapos yung isa katabi niya rin. Ito po yung bahagi ng Sitio Udyongan kung saan natagpuan ang mga bangkay ng 2 biktimang lalaki kahapon. Tabing kalsada lamang ito at kapansin-pansin na maraming mga damo sa lugar na ito. Kaninang umaga nag-inspeksyon si Calabarzon Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa lugar kung saan natagpuan ng 2 bangkay. Aniya, mas paigtingin nila ang pagsasagawa ng checkpoint sa lugar. Manggagaling ka sa Payatas, no? Meron naman tayong checkpoint dyan, no? So ang gagawin natin is dito naman sa dulo. Maglalagay tayo ng checkpoint dyan in coordination with NCRPO and PRO3, no? So gagawa tayo ng composite checkpoint dyan para mabantayan natin itong kahabaan ng kalsada na ito. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 Oras. Itinuturing ng PNP na hindi ordinaryong pangingid na ang sinapit ng negosyanteng Chinese at kanyang driver. Lalo't pinatay sila kahit bayad na ang halos 100 milyong pisong ransom nila. Kabilang sa inaalam ay kung konektado ito sa Pogo. Nakatutok si June Veneracion. Bago natagpo ang patay sa Rodriguez, Rizal, sina Anson Ke o kilala ring Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Na-recover muna nitong Martes sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Huli silang nakitang buhay noong March 29. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela City. Kinabukasan, March 30 naman, inireport ng pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkawala nila. Inabot din ng 9 na araw bago natagpuan ang mga labi ng 2 na halos nakahubad, nakatali ang kamay sa likod at pinagkasya sa magkahiwalay na nylon bag. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. Sa karaniwang kidnapping nila, pinapakawalan ng biktima pagkabayad ng ransom. Bagamat nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke, tinitignan ngayon ang posibilidad
na konektado ang pagkidnap sa kanya sa Pogo. Isa po yun sa tinitingnan po nating anggulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa Pogo-related operation. Bilang bahagi ng investigasyon, binabalikan ng pulisya ang mga CCTV sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, kung saan pwedeng makita at makilala ang mga suspect. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Sa isang pahayag na pinadala ng abogado ng pamilya Ke, sinusuportahan nila ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon naman sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Ikinaalarma ng iba't ibang grupo ang insidente. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Sa monitoring naman ng Movement for Restoration of Peace and Order, may 3 kidnapping cases na sa loob ng 5 linggo lang. Ang PNP po ay hindi po titigil hanggat marisolba po at mapapanagot po yung mga responsible po dito sa insidente po na ito at para maiwasan po na may susunod pa pong mga ganitong insidente. Bago nito, may Chinese student ang dinukot at pinutulan pa ng daliri bago nakalaya. Dahil sa magkakasunod na kidnapping cases, inilista sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng Anti-Kidnapping Group. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tiniyak ng Malacanang na patuloy na iimbestigahan ang umano'y sunod-sunod na insidente ng kidnapping sa bansa. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, 12 na ang naitala nilang kidnapping cases mula January 2025. 10 sa mga biktima ay Chinese. Sa datos naman ng PNP Anti-Kidnapping Group, 40 kidnapping cases ang naitala mula January 2024 hanggang February 2025. 10 rin sa naitala nilang biktima ang Chinese, kabilang ang 14 na taong gulang na dinukot sa Taguig noong February 20 at naputulan pa ng daliri. January 5 naman ang dukutin ng isang negosyante sa Quezon City, saka pinatay at isinilid pa sa drum. Sa isang pahayag, nanawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping. Pinagpapaliwanag na rin ng COMELEC ang isang gubernatorial candidate sa Nueva Ecija. Sinabi niya kasing wala nang talo ang sinusuportahan niyang mayor sa kalaban nitong nasa ospital at may cancer. Nakatutok si Marisol Abduraman. Stage 5 cancer. Nakuha ang atensyon ng COMELEC ang video ito ng pangangampanya ni Virgilio Bote, isang gubernatorial candidate sa Nueva Ecija. Sa kanyang talumpati kasi noong April 3, tinukoy niya ang kalagayan umano ng kalusugan ng kalaban ng kanyang kinakampanyang kandidato sa pagka-mayor. At ngayon naman po, walang katalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na, ano yun? Type, ano na sakit? Sa kidney. Bypass. Kidney, stage 5, cancer. Hindi po cancer, stage 5. Cancer na rin! Kaya hindi na po makapangampanya. Inisyon si Bote ng show cause order ng COMELEC para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon laban sa discrimination. May cancer na nga yung tao, kung yan may totoo na may cancer, kinakailangan pa ba natin i-degrade yung tao sa pamamagitan ng entablado sa isang kampanyahan? That's a no-no in campaigning. Basic po yun, hindi po yun, that's common sense. Very clear po yun sa atin, discrimination against persons with disabilities. Hindi binanggit sa show cause order ng COMELEC kung sino ang tinutukoy na may sakit umanong alkalde. Hindi raw dapat ginagawang biro o ginagamit na pang-atake sa kandidato, ang kapansanan o anumang health condition ng tao ayon sa COMELEC.
Sabi ng COMELEC, sensitibong impormasyon ang health status ng isang tao na pinoprotektahan ng Data Privacy Law at kung gagamitin pa sa paraang malisyoso at mapang-api, labag ito sa COMELEC Resolution 11116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Pinapayagan naman daw ang negative campaigning ayon sa Omnibus Election Code, pero may limitasyon ito. Pero yung negative campaigning na may paglabag sa libel, may paglabag sa cyber libel, yan yung mga limitations eh. Yan po ay direct violation ng mga existing criminal laws or election laws. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nagkainitan ang ilang senador at resource speaker sa ikatlong pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung bakit isinuko si Duterte sa ibang bansa. Nakatutok si Mau Gonzales. Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po. Sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Kwestiyon din ni Committee Chair Senador Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilaw, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilaw na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka Yun ho kasing certification, yung details, nandun doon po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Lacanilaw sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Mejaldea na isang abogado at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Lacanilaw, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. This is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. A representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng kanilang tugon ng MASA March 2025 pre-election survey. Nakatutok si Maki Pulido. Sa March 2025, tugon ng MASA survey ng Octa Research para sa eleksyon 2025. 18 kandidato ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong isinagawa ang survey. Ito ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Senators Pia Cayetano at Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Manny Pacquiao, Willie Revillame, dating DILG Secretary
Benher Abalos, mga dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, Senators Francis Tolentino at Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews nationwide noong March 18 hanggang 24, 2025. 1,200 male at female registered voters na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Ilang araw bago ang Semana Santa, pinatututukan ng Transportation Department ang pag-iwas sa overloading sa mga pantalan. Sa NAIA naman, nagbili nito kontra sa mahabang pila sa loob at traffic naman sa labas. Nakatutok si Oscar Oida. Dahil Semana Santa at pinakadinaragsa, todo na ang paghahanda ng Batangas Port. Hanggang 25,000 pasahero ang dumaraan dito sa Batangas Port kapag ganitong peak season. Ang peak natin, aakyat tayo niyan by next Tuesday. Monday and Tuesday, medyo dyan tayo handang-handa na dadami yung mga pasahero natin. We expect sa peak season natin, from Monday, Tuesday, umaabot tayo ng mga 20 to 21,000 passengers a day dito lang sa Batangas. Bago pa yan ay ininspeksyon na ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pantalan at kontento naman siya sa seguridad nito. Gayon din sa ticketing system. Bagamat nais ng kalihim na matuloy na ang pinaplanong electronic ticketing system para iwas fixer at bawas pila. Kaya naman may pila kasi nandito na sila maaga, pero sarado pa yung mga booth. Tapos pangalawa, makakatulong din ng malaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Approved din siya sa the aircon na waiting area at palikuran. Happy rin ang marami kong nakausap maliban sa mahina ang data signal sa loob. Nag-improve po siya kaysa sa last year. Yung problema lang po dito is yung internet. Kailangan pa po naming lumabas. Papatagdag natin kung pwede pagka isa lang ang provider tapos 8,000 na yung nandito sa loob, medyo mauubos na yung bandwidth nun. So nagpapatagdag kami, hopefully kung kaya natin magpadagdag bago next week. Isa sa mga nais matuldukan ni Secretary Dizon ang mga insidente ng overloading na karaniwang nagiging sanhi ng aberya sa karagatan. Kailangan stricto tayo dyan. At pag may nag-violate niyan, medyo mabibigat ang mga i-impose na penalties. Seryoso ang gobyerno dito. Actual na binibilang yung pasahero, kino-cross-check natin dun sa capacity ng barko. At sinisigurado natin na kung narating na yung maximum allowable passengers, ay wala nang pwedeng sumakay. Ininspeksyon na rin ang NAIA Terminals 1 at 3 kaninang umaga, kung saan gusto rin ng Transportation Secretary na maiwasan din ang mahahabang pila sa loob, pati mabigat na traffic sa labas. Ngayon pa lang ay pinalawak na anya ang driveway para sa mga naghahatid o sumusundong sasakyan at nagdagdag din ng parking. Nagdagdag naman ang Bureau of Immigration ng mga immigration officer sa mga OFW lane. To ensure na punong-puno po yung ating mga counters para pagsilbihan po yung expected talaga natin na influx ng mga travelers. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ramdam niyo po ba ang init at alinsangan kanina? 12 lugar sa bansa ang nakapagtala ng init na nasa danger level o mapanganib sa kalusugan. Nangunguna riyan ang 45 degrees Celsius na naramdaman kanina sa Dagupan, Pangasinan. Sinundan ang 44 degrees Celsius sa Cavite City at 43 degrees Celsius sa Pasay City. Matinding init din ang naranasan sa iba pang probinsya na ang karamihan ay nasa Luzon. Para bukas, posibleng danger level ulit ang heat index sa Cavite City, Dagupan, Pangasinan, Tayabas, Quezon, Rojas, Capiz at Dumangas, Iloilo. 44 degrees Celsius ang pinakamataas, kaya ingat po sa banta ng heat exhaustion o heat stroke. 38 hanggang 40 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Ang maalinsangang panahon dala pa rin ng easterlies na ngayon kasabay na rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan at may malalakas na pag-ulan sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas bukas, lalo na po sa hapon. Maging alerto dahil posible ang magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Palawan, Mindoro Provinces at ibabang bahagi ng Luzon. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ng payong panangga sa tirik ng araw o sa posibleng thunderstorms.
Nauwi sa pamamaril ang pagsita ng pulisya sa 4 na nagpakilalang sundalo na ilang araw ng sunod sa isang negosyanteng Chinese. Pangamba ng huli, baka kidnapin siya. Pero sabi ng mga sundalo, bahagi ito ng kanilang operasyon. Nakatutok si Rafi Tima. Wala nang nagawa ang 3 sundalo kundi sumuko matapos barilin ang gulong ng kanilang sasakyan na magtangka umunang takasan ng mga pulis sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Noong una ay sisitahin lang sana sila dahil sa sumbong na ilang araw na nilang sinusundan ang isang negosyanteng Chinese na taga roon. Patunay ang kuha ng CCTV sa pagsunod ng sasakyan ng mga suspect sa pulang SUV ng negosyante na nangamba noong matulad sa ibang Chinese na kinidnap sa mga nakaraang linggo. Kaputok sir, diretso pa rin yung takbo hanggang maka-lose control sila dahil habol nga sir. Nag-360 ngayon yung Innova. Bumaba naman na po sila doon. So nagtaas sila ng kamay and sabi tropa. Isa pang sundalong kasama ng 3 ang itinakbo muna sa ospital matapos tamaan ng bullet fragment sa leeg. Nakuha mula sa 4 ang kanilang mga ID, 2 baril, mga radio communication equipment at surveillance camera. Tinanong ko sila, may mission order ba kayo? Meron po pero hindi namin dala. May coordination ba kayo? Tanungin nyo na lang po yung CO namin. Yun po ang sagot nila. Giit ng mga inaresto, lihitimo ang kanilang operasyon at pagtiktik sa negosyanteng Chinese. ISAP nga, yun ang sinasabi po nila. ISAP nga kami. ISAP. So yun lang po yung palaging sinasabi nila. ISAP sila. Isang AFP official na may ranggong major ang dumating naman kalaunan at pinatunayang mga sundalo nga ng AFP ang mga inaresto. Matapos magpresenta ng mission order at gun ban exemption, pinalaya ang mga sundalo. Pero mananatili ayon sa pulisya ang kasong unjust vexation at grave threat laban sa mga sundalo. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang itinigil ng Amerika ang dagdag taripa nito sa mga ini-import mula po sa ibang bansa maliban sa China. Tumaas ang halaga ng stock sa Pilipinas at iba pa kasunod niyan. Pero ano po ba ang epekto kung ituloy yan, lalo sa presyo ng bilihin at trabaho? Nakatutok si Ivan Mayrina. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang 90-day pause o pagtigil muna sa pagpataw ng matataas na taripa o buwis sa mga ini-import ito. 10% lang muna ang ipapataw sa lahat ng bansa, maliban sa China na mula sa 104% ay itinaas pa sa 125% ang taripa. Ito'y matapos humiling ng negosasyon sa Amerika ang hindi bababa sa 75 bansa sa mga taripang ito ayon kay Trump. Kabilang sa nakipag-ugnayan na sa United States Trade Representative o USTR, ang Pilipinas na dapat ay papatawan ng 17% na taripa. We have communicated with them our desire to engage in a meeting or dialogue with them. And they have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet with the USTR soon. Bukod sa one-on-one na pakipag-usap ng Pilipinas sa Amerika, may hiwalay ding hakbang bilang kaisa naman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May pulong ngayon ang mga trade ministers ng ASEAN members at inaasahang higigit nila ang pagkabahala sa epekto ng taripa. Every country will continue with their bilateral negotiations with the US. And concurrently conduct a regional discussion with the US. And the key words are cooperation, not retaliation. Ang tarif o taripa ay buwis ay pinapataw sa mga produkto na ibang bansa. Halimbawa, ang export ng Pilipinas na ipapasok sa Amerika, papatawan ng 17% tax. Para hindi malugi, tataasan na lang ang presyo nito pag binenta sa mga consumer. Dahil magmamahal, nagiging paraan ito para protektahan ang local products. Ang epekto sa Pilipinas, mas konting export at kita. Pero hindi lang Pilipinas sa pinapatawan kundi lahat ng bansa, kabilang ang China. At dahil maraming produktong ini-import ng Amerika, hindi maiwasang magmahal ang mga produkto roon. Hindi tulad ng maraming bansa, gaganti ang China ng dagdag ding taripa sa mga ipinapasok sa kanilang American products. Kaya magmamahal din ang mga produkto sa China. Ang problema ng Pilipinas ay ang mga ini-import itong produkto na mula Amerika at China o ang mga produktong ang raw material ay mula sa dalawang bansa. Malamang may dagdag presyo na agad yan bago pa dumating sa Pilipinas. Kung may trade war silang dalawa na pataasan sila ng tariff, yung input cost nun, directly or indirectly,
mararamdaman natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Parang domino epekto niyan. Anumang produkto kasi na nagmamahal kahit pa imported, pwedeng makapagpamahal din sa iba pang produkto kahit local products. Kung mahal ang mga bilihin, kukonti ang benta ng mga produkto sa bansa. Kaya posibleng magdesisyon ng ilang negosyo na bawasan ang produksyon nito ng mga kailangan ng mas kaunting trabahador, kundi man tuluyang magsara. Ibig sabihin, posibleng mauwi ito sa unemployment o kawalan ng trabaho para sa ilan. Yung unemployment rate natin nung nakaraan na araw na binanggit ng PSA, nangangalib din yon. So, malaking uncertainty o walang kasiguruhan ang nangyari dahil po dito sa taripa na programa na gustong ipatupad ni Trump sa buong mundo. At dahil nga mas mahal na ang mga bilihin sa Amerika, magtitipid din ang mga dugong Pinoy roon. Mababawasan ang ating remittances, babagal ang paglago ng remittances natin. Hiwalay pa ang epekto kung mahirapan ang American companies na nag-e-employ ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang iba nga may investment, sangay o pabrika sa Pilipinas. Pwede rin silang mawalan ng trabaho. Bagal yung global investments, yung global trade, babagal. Yung mga trabaho, babagal. Kahit yung OFW jobs. Kasi you're talking about the global supply chains around the world. Sa dami ng epekto, may ilan na may kontrol naman ng Pilipinas, partikular sa export. Pwede kasing maghanap ng mga bansang pwedeng supplyan ng mga made in the Philippines. Kailangan mag-diversify. No? Kasi masyado tayong concentrated sa US. 70% ng total exports natin. Biggest export market natin. Siya yung may tariff eh. Yung ibang bansa, wala naman eh. Pero kung kailangan talaga mag-export sa Amerika, may bentahe pa rin magagamit ang Pilipinas. Pangalawa sa pinakamababa sa ASEAN ang 17% na taripang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas. Maaring maging oportunidad pa nga raw ito ayon sa mga economic managers ng gobyerno dahil maaring makahikayat tayo ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa kabila nito, ang Free Trade Agreement o Zero Tariffs pa rin ang isusulong sa negosasyon ng Pilipinas sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Alabat, Quezon Mayor Jose Ramil Arquiza na walang pogo operation sa kanilang bayan. Kasunod yan ang pagkakaaresto ng 42 Chinese sa isang resort doon. Karamihan sa mga inaresto, undocumented at hinihinalang magtatayo ng pogo doon. Pero ang sabi ni Arquiza, walang pogo at di anya magkakapogo sa isla. Babantayan anya ng munisipyo ang mga dayuhang pumapasok at nagtatrabaho sa kanilang bayan. Ang meron doon anya ay proyekto para magtayo ng mga wind turbine para lumikha ng kuryente na may Chinese subcontractors. Nakikipagtulungan na sila anya sa Bureau of Immigration at kumpanya sa likod ng proyekto para ma-verify ang status ng mga Chinese. Wala pong pogo operation dito at wala pong mangyayaring pogo operation. Tinututukan ng ating munisipyo na ang sino mang foreign national na papasok at narito sa ating isla na nagtatrabaho ay may kakulang valid permit. Ilang tulog na lang at mapapanood nyo na sa mga sinehan this April 19 ang upcoming Kapuso film na Samahan ng Mga Makasalanan. Pero bago yan, live muna tayong makikichika kay Lar Santiago mula sa red carpet premiere nito sa Cubao, Quezon City kasama ang cast ng pelikula. Kuya Lar! Yes, Iya, maaga pa ay dumagsana ang fans dito sa cinema lobby ng Gateway Mall para makita ang kanilang mga paboritong artista sa premiere night ng Samahan ng Mga Makasalanan. At kasama natin ngayon ang bida ng Samahan ng Mga Makasalanan, si David Licauco. David! Yes, congratulations! Thank you. Congratulations din sa'yo. Nasa TV na tayo, Tito Lar. Hi ka. Tamang-tama. Holy Week at itong pelikula na Samahan ng Mga Makasalanan ay ipalalabas. Yes, exactly. Super timely niya dahil yung concept ng pelikulang ito ay it centers around God. It's about change, pagbabago sa buhay na kung nagkaroon ka ng kasalanan dati, doesn't mean na hindi ka pwedeng magbago. Diba? So, it's very timely for the Holy Week. Okay, so mag-invite tayo April 19. April 19, mga kapuso, in cinemas nationwide, Samahan ng Mga Makasalanan. Please watch. Ayun, natin yan po.
mga kapuso, ang latest dito sa premiere night ng Samahan ng Mga Makasalanan, of course, still with David Licauco. Iya? Maraming salamat, David, at maraming salamat, Kuya Lars Santiago. Mga kapuso, ready na ba kayong kulayan ang matagal ng growing na outing? Ngayong tag-init, ipapasyal namin kayo sa mga lugar na hindi lang saya at pahinga ang hatid sa inyong bakasyon, kundi ang pagbabalik tanaw sa aral ng nakaraan. Ang unang destinasyon ng GMA Integrated News Summer Pasyalan, ang dulong hilagang bahagi ng Pilipinas, ang Batanes. Ating pasyalan ang makapigil hiningang ganda at mayamang na kultura ng tinaguriang The Last Frontier of the North. Kasama si Darlene Kai. Sa dulong hilaga ng Pilipinas, may isang grupo ng mga isla na hindi nararating ng karamihan. Tila mas mabagal ang oras at mas simple ang buhay. Tara sa Batanes! Isang paraiso kung saan nagtatagpo ang langit at dagat at tila walang hanggang mga berdeng burol ang nakapalibot. Alam nyo, kung ano man yung nakikita nyo ngayon sa inyong TV screens ay times 10, times 100 pa siguro yung ganda niya sa totoong buhay. Kahit saan ako tumingin, nakamamangha yung tanaw na talagang napakapayapa ng pakiramdam. Ang Batanes, lupain ng mga Ivatan. Mga taong may pusong nakaugat sa lupain kanilang minana. Sa buong probinsya, halos 19,000 lang ang kabuuang populasyon. Umiikot sa kalikasan ng buhay dito sa Batanes na idineklarang protected area. Matindi ang pagpapahalaga nila sa kapaligiran kaya imbes na baguhin, sila ang nag-a-adjust. Madalas tamaan ng mga bagyong Batanes kaya pinatatag nila ang kanilang mga tirahan, ang mga tinaguriang stone houses o mga bahay na gawa sa bato. Sumasalamin din ito sa pagiging matatag o resilient ng mga Ivatan na natuto ng mamuhay sa gitna ng mga unos. Mababakas din sa kanilang pagkain ang pagiging matatag at maparaan ng mga Ivatan. Ang tradisyonal nilang pagkaing uvod gawa sa ubod ng saging o yung parte ng puno ng saging na nakabaon sa lupa. Laging kasama ang takot, kasama ang bagyo dahil lagi kami binabagyo. So, when everything is blown down, nothing is left except the tuber. Kinakayod namin yan. We mix it with ground pork and ground fish. And to us, it is already a viand. Pagiging resourceful talaga. Pagiging resourceful ng mga taga-Batanes. Kumanta na. Ubod ng sarap ang uvod. Diyos mamahas. Diyos mamahas. Likas ding matapat at matulungin ang mga Ivatan kaya nga sa probinsya nagsimula ang Honesty Store. Kukuha ka lang ng kahit anong item, ililista mo dito sa notebook na nandito. So, kunyari, ito ay isang muffin worth 30 pesos. Tapos, ihulog mo yung bayad mo dito sa box. At kung meron kang sukli, kukunin mo lang dito. Sa 30 years na to, naranasan nyo na po ba na maloko, na manakawan, makupitan? No, I have never find that type of people. Gumawa rin sila ng sariling kasuotan na bagay sa kanilang kapaligiran. Ito yung vakul, ito yung traditional na headdress ng mga Ivatan women. Kailangan ito kasi mainit ang panahon. Tapos umulan pa yan, mababasa ka. So ito yung parang protection ng protection sa ulo. Pahirapan ang pagpunta sa Batanes dahil limitado ang flight at mahirap tansyahin ang panahon. Tahimik din sa probinsya. Ang pinaka-adventure ng araw dito ay ang mga palikulikong kalsada. Huwag ka na umalis ng Batanes nang wala kang picture dito sa iconic na sign na ito.
Ang blow your horn sign na nagpapaalala sa mga motorista na bumusina muna sakaling may kasalubong na sasakyan dahil masyadong pakurba yung mga daanan sa bahaging ito ng kalsada. Dagdag na riyan ang mga dambuhalang alon. Itong na-experience natin na matataas na alon, normal ba ito dito? Maliliit pa nga ito comparing doon sa talagang malalaking alon namin dito. Since this portion is actually a place where the two large bodies of water meets, the Pacific Ocean and then the West Philippine Sea. So these are actually the main reasons kung bakit ganito yung itsura ng bangka natin. So nakayuhal lang talaga, wala silang cutting. Kahit marami ng turista ang nagpupunta sa Batanes, hindi ito sing-commercialized tulad ng ibang tourist destinations. Ayaw po ng gobyerno namin magtayo dito ng mga fast food sa mall kasi additional po na mga dagdag basura sa amin, mga lugar. Tapos para po makita yung mga locals po dito, gusto namin maiwan, ma-maintain yung ganitong kultura namin sa Batanes. What should always prevail over our pursuit of development in any community, and including Batanes, is the welfare of the local community. At the end of the day, we yield to the culture and the way of life of the people here. Ang pinakamahalagang bagay talaga sa buhay nasa simpleng mga bagay, no? Tulad na lang dito sa mga taga-Batanes, hindi nila kailangan ng magarbong pamumuhay. Ang importante sa kanila ay yung kanilang tradisyon at yung aral ng kanilang mga ninuno. Dahil sa pag-usad, di naman kailangan kalimutan yung nakaraan. Ang Batanes, hindi lang makapigil hininga sa ganda. Silip din ito sa nakalipas at magandang ehemplo sa tinatahak na bukas. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Darlene Kai para sa Balikbayan, the GMA Integrated New Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Heart Evangelista is in her sporty era. Sa kanyang TikTok post, ipinakita ni Heart ang ilang videos habang naglalaro ng racket sport na pickleball. Siyempre, kailangan in-style pa rin kahit nasa court. Biro nga niya, if you cannot perform, Japorm! Prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo just turned 19. Gorgeous and stunning si Sofia, suot ang white feathery gown at fiery red mini dress sa kanyang birthday photoshoot. Nakatanggap din siya ng greetings from fans and loved ones. Happy birthday, Sofia! Sobrang reyna! Ngayong nasa top 4 spot na ng Spotify's Viral Songs Philippines list ang debut single ni Miss Universe Philippines 2023 at Sparkle star, Michelle D. Keep slaying, Queen! Dalawang araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa panunuyo at paglatag ng kanilang plataporma at advokasya ang mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Oscar Oida. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang isa sa isusulong ni Mayor Abby Binay. Plataporma sa transportasyon ang isa sa binigyang diin ni Representative Bonifacio Busita. Pagbaba ng presyo ng basic goods ang ipinangako ni Representative Arlene Brosas. Si Representative Franz Castro bumisita sa palengke ng Calapan. Abot kayang pabahay ang naisutukan ni David D'Angelo. Nakipagdialogo sa mga local leaders sa Bulacan si Angelo De Alban. Pagtaas ng sahod ang binigyang diin ni Attorney Luke Espiritu. Reforma sa PhilHealth ang isa sa mga binigyang pansin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Bicol si Attorney J.V. Hinlo. Planong ibalik ni Manny Pacquiao ang programang Botika sa Barangay. Libreng almusal program para sa kabataan ang isinusulong ni Kiko Pangilinan. Pagpapalakas ng maritime defense ang ipinaglalaban ni Ariel Quirobin. Nag-ikot sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Nangampanya si Ben Tulfo sa Zamboanga del Sur. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang idiniin ni Ben Hur Abalos.
Libre at dekalidad na health services ang isang advokasya ni Nurse Alin Andamo. Benepisyo para sa barangay health workers at tanod ang isinusulong ni Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walang tanim bala sa paliparan sa bansa. Yan ang iginiit ng Office for Transport Security sa Senado. Kaugnay ng mga pasaherong nakuhanan ng bala sa bagahe. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Services, iginit ang kinatawan ng Office for Transport Security o OTS na walang tanim bala na nagaganap sa paliparan. There's no point or there's no instances that you can really put this bala as alleged to their belongings. The real fact is that people, especially Filipinos, as we speak, maybe there are again reports of interception brought by these passengers. Sakali mang mayroong ma-detect na kahina-hinalang bagay sa bagahe ng pasahero, may maingat na proseso raw sila para i-check ito. We make it a point that the hands of those personnel conducting inspection should show them to the people or to the one subjected for inspection. Then they will place the gloves and then they will conduct inspection. At sakaling may makitang bala, ipinapasa na raw nila ito sa PNP. Karaniwan naman daw, natutuloy pa rin sa biyaheng pasahero pero naabala dahil sa dokumentasyon. So you let the PNP decide? Yes, sir. In general, sir, isa, dalawa. Depende po doon sa... Go, sir. So, walang in general, nililet go ninyo? Yes, sir. Tinanong ni Senador Tulfo ang PNP kung idineklara ng pasahero na anting-anting o pangontra sa aswang ang bala, ano ang kanilang ginagawa? You are correct, sir, that Filipinos believe in amulet. Okay. Every day, sir, to tell you, passengers carry with them either slug or a part of the ammunition, or their either one round. So what we do there, sir, is we profile the person. Okay. Especially if this is not a threat to civil aviation. Kinukumpiska na lamang daw ang bala at sa huli, wala naman daw kinakasuhan na pasahero. Itong Marso lamang, 3 tauhan ng OTS ang sinibak ni Transportation Secretary Vince Dizon nang masangkot umano sa tanimbala sa NAIA. Ipinag-utos din ni Dizon na rebisahin ng OTS ang kanilang screening at security protocol sa paliparan. Samantala, kanina sa hiwalay na press conference, sinabi ng MIAA na hindi maaaring ikonsidera na tanimbala ang mga bagong insidente. Lahat ng mga nahanap namin, nakita namin na sinasabi na tanimbala, wala nagtanim. Kaya hindi pwedeng sabihin tanimbala yun. That's one thing that we have to really complete now, yung CCTV natin. Plano namin talaga dagdagan, pinapaspasan namin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Balikan natin ang balita ng Paumaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa sa kampanya sa Barangay Tinagan. Ayon sa Philippine National Police, 2 iba pa ang nasugatan. Ang kapatid ni Espinosa na si Mariel Espinosa Marinay na tumatakbo naman sa pagka-vice-mayor at isang menor de edad. Sa paunang report ng PNP, binarili si Espinosa habang naghihintay na magtalumpati. Nagtago umano ang salarin sa kisame ng entablado. Tinutugis na siya ng pulisya at naglatag na rin ng checkpoint. Kinundina ng COMELEC ang paumaril kay Espinosa at sinabing dapat agad matukoy ang salarin. Matatandaang si Espinosa ay dating naugnay sa illegal na droga pero ibinasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naging maugong noon ang kanilang pamilya nang mapatay ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa isa umanong shootout habang nasa loob ng kulungan. Nagturuan ng ilang opisyal ng usisain sa Senado kung sino ang nag-utos sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakatutok si Mark Salazar. Piniga ng ilang senador ang mga opisyal na may kinalaman sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ang tanong, sino ang nag-utos ng arrest at surrender sa ICC?
Ang itinuro ni CIDG Chief Nicolas Torre, si PNP Chief Romel Marbil. Si Marbil naman, ang Philippine Center on Transnational Crime ang itinurong nagbigay ng order to arrest. Pero itinanggi ito ng PCTC. Hindi ka nagbigay ng order kay General Marbil na isakay siya sa aeroplano? I am not the authority to order the arrest, to order the boarding of the plane. Categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. Nagsimulang mag-init ang diskusyon ng sabihin ni General Marbil na ito raw ay saklaw na ng executive privilege. So General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this operational matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing. Dahil dito umalma si Justice Secretary Crispin Remulla sa anyay pambubuli. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. I think that you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, Sa una pa lang, inakuna ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance at basehan sa batas para arestuhin si Duterte. As I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Si Senador Bongo naman pinuntirya si Torre dahil pinilit daw ilipad si Duterte pa Netherlands kahit hindi maganda ang kalusugan ng dating Pangulo. Yung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po. May doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun at siya po ay doktor ni PRRD. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niyang okay siya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. From figure skating to action star in the making. Yan ang atake ni Ashley Ortega na magiging bahagi na rin ng lolong pangil ng Maynila. Makichika kay Lars Santiago. Work mode na si Ashley Ortega. Wala halos tigil sa trabaho si Ashley. Simula nang lumabas siya sa bahay ni Kuya, kaya mabilis din daw siyang naka-adjust sa outside world. Mula nga sa guestings, heto't ibang Ashley naman ang matutunghayan. Taas mo mga kamay mo! Head to toe in black. Nasa action mode with gun shooting skills pa. Simula bukas ay mapapanood siya sa lolong pangil ng Maynila. And sana abangan nila kasi actually kakaiba na naman yung character ko dito eh. Napasabak po ako sa action. So may mga baril-barilan, may mga fight scenes. So, abangan nila ako doon. Sana matanggap ako ng tao nagpa-fight scene. Pero I'm so happy kasi gusto ko rin po talaga gumawa ng action. Sa mga unang eksena ni Ashley, madalas na si Ruru ang kanyang kaeksena at masaya raw siya na muli silang nagkatrabaho ng kapuso action hero. I'm happy na I got to work with him again. Ang huling beses ko kasi siyang nakatrabaho, parang may destiny pa eh. At si Ruru rin kasi yung isa sa mga artistang nakasama ko nung kakastart ko lang din sa showbiz. So it's nice to work with him again as adults na. Dahil subsub sa trabaho, hindi na raw masyadong nakakapanood si Ashley ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pero napanood raw niya ang nakaraang nomination night. Mensahe niya sa mga ma-e-evict ngayong weekend. I just wanna let them know na once you're in the outside world, I'll be here to
to help you process things. Kasi naranasan ko yun, yung paglabas mo, yung parang information overload na mahirap i-process. So I'll be here on the outside world and help you guys process. Kahit Holy Week na sa susunod na linggo, may taping pa rin daw si Ashley. Pero hanggang sa Miyerkules Santo lang. May iba pa ba siyang plano para sa Holy Week? Dito lang muna sa Manila, or maybe kung kaya ko pang ihabol mag-out of town, kung kaya. Pero as much as possible, gusto ko kasi talaga muna magpahinga lang talaga sa kwarto ko. Yung walang iisipin na trabaho, yung walang alarm the next days. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.